Alright, so magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Ito yung ating bigyan ng reaksyon ngayon, yung nangyayari kamakalawa. Yung tinarget na ng IRGC Navy ang tatlong destroyers ng Amerika na nag-i-escort ng mga oil tankers labas-pasok sa Strait of Hormuz. Na kung saan ay 11 ka mosquito fleets or mosquito speedboats, 11 ang pinalubog ng puwersa ng Amerika diyan sa Strait of Hormuz. At ang tanong, broken na ba ang ceasefire? Wala na bang ceasefire dahil nagputukan na? Ang sagot ni Trump ay meron pa rin. Nagkakalukan naman, oh. Iputukan na nga tapos ceasefire pa rin. Ang ibig sabihin ni Trump, ceasefire, ay magpaputok lang sila kapag atakihin sila in self-defense mode. Tama naman, di ba? Kasi inatake sila, tinira sila ng missiles, sumagot ang Amerika. Kaya nagliliyab yung mga rehiyon diyan sa may gilid ng karagatan, mga pantalan ng Iran ay talagang nagliliyab nung kamakalawa kung saan doon galing yung paglipad ng mga missiles. Tinarget yun ng Amerika. Kaya akala nila ay tutudasin na ni Trump. Hindi pa rin. Dahil meron pa ring diplomasiya na natitira si Trump. Okay, kaya ito ang balita ng Fox News Channel. Atin panoorin. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They Ayun. trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big Ayun. blow coming out of Iran. One big glow coming out of Iran. Itong one big glow na sinasabi ni Trump, yung malaking bula yan mushrooms, ball of fire. Yan ang sabi ni Trump. Kapag wala ng ceasefire, merong napakalaking glowing ball, apoy na mushroom sa Iran. Ako, parang nagpapahiwatig si Trump, nagagamit siya ng nuclear, no? Ito na yata yung one time, big time na atake ni Trump na patikimin niya ng nuclear yan para titigil na talaga yung Iran na yan, mga kababayan. Kaya ceasefire pa rin ngayon sa Amerika at Iran. Nabakbakan yan sa Hormuz. Dahil hindi naman aatake si Trump. Depensa lang yung ginawa nila Inatake sila, so pinulbos nila kung saan galing yung mga missile, tinira nila, andin wala na. So tigil putukan na naman. Skirmish ang tawag. Nabigla na lang, tapos putukan, tapos biglang ceasefire na naman. Nakakaluka. Okay, so sino bang talunan dito? Of course, Iran pa rin ang talo dito dahil binabantayan sila ng Amerika Binabantayan sila sa sariling bakuran nila. Ang Iran hindi makakalapit sa Amerika, pero ang Amerika nandyan sa harapan nila mismo. Diba? Donald Trump bring war to Iran. Hindi yung nagkikita-kita sila sa isang boundary at doon nagigira. Hindi, talagang inatake ng Amerika sa pintuan ang Iran at diyan luluhod sila mismo sa kanilang bakuran. Yan ang katotohanan yan, mga kababayan. O balik tayo sa Fox News. Fox News Channel. President Trump telling reporters the U.S.-Iran ceasefire remains in place after an exchange of fire in the Strait of Hormuz. The Pentagon confirming 3 warships were all targeted by Iranian missiles, drones, and small boats. The U.S. military responding by hitting Iranian missile and drone launch sites, command and control locations, and surveillance equipment. U.S. Ambassador to the UN, Mike Waltz, saying Iran has created a new agency to control shipping in the Strait. Watch this. Cease its attacks on commercial. So what are we asking? Cease its attacks on commercial shipping. Cease mining and remove its mines from an international waterway. Cease tolling, charging illegal tolls in the Strait of Hormuz, and allow the UN to move forward with humanitarian aid, life-saving aid. Okay, so paano nga ba nakapagkutong o nakapag-impose ng toll fee ang Iran? Di ba? Paano nga ba? Well, ang kasagutan ay gumagamit pala ng mga agencies. Meron palang designated agencies yan na doon tatawag ang mga bibili
ng oil sa Iran at yun ay bibigyan nila ng passage. Hindi yun bumbahin ng mga barko. Yung nagbabayad ng toll fee. Grabe no, sa isang oil tanker daw ay 3 million eh. 3 million pesos. Maliit lang yan. 3 million pesos ang hihingiin ng Iran na toll fee. Pero malaki na yan eh. 3 million pesos sa ngayon. Pero noong una, ang laki-laki. $3 million. Ay mukhang dollars pa rin yata. $3 million yata mga kababayan. Ang ganun pa rin ang singil ng Iran. Hindi bumaba. Napakaliit naman ng 3 million pesos. Parang 30 pesos lang yan eh. Pagdating doon sa Iran. So ang una ay 3 million. Palagay ko ay ganun pa rin ngayon. $3 million o bumaba. $2 million ang toll fee ng Iran sa mga tumawag sa kanilang agencies. So hindi yan IRGC mismo ang tatawagan ng gustong bibili ng langis sa Iran, kundi merong mga designated agencies. Ito yung sabi. At latest from the NATO, ang NATO ay, lalo ng UK, ay naglalawig na papuntang Hormuz ngayon ang kanilang carrier fleet. Ang aircraft carrier ng UK ay tutulong na daw sa pag-escort ng mga oil tankers dyan. Ganon din daw ang Italy, magpapadala din ng Italy ng kanilang battleships na magbabantay. So magandang balita yan kung totoo yan. Okay, patuloy tayo sa Fox News. Just this week, Iran's own state media announced that the regime has launched what it calls the Persian Gulf Straits Authority, where it seeks to demand that all ship captains from international shipping, commercial shipping, civilian shipping, basically have to check in and pay a bribe, pay a toll in order to use these international waterways. So that doesn't just affect this region. It affects the entire world. Joining me now, former Trump Deputy National Security Advisor KT McFarland. KT, you heard Mike Waltz say this, a bribe, a toll. Ayun, This is so the bago Iranians' dyan. new strategy. Your reaction? Well, like if the Iranians can say all they want, they can't pull any of it off. They don't control the strait. We control the strait. American military vessels are going through the strait. When Iran, quote, attacks the American vessels, it's like a one-off thing. They're little fast boats. They're like speedboats. They're like the kind of boats that pull water skiers. Can we deal with? That's all that's left of the Iranian Navy. It's not an issue. Them? Yeah, that's all that's left of the Iranian Navy. It's not an issue of blowing them out of the water. So Iran, look, the Iranian people are proud people. They're not going to cry uncle. They're not going to admit defeat. But the fact is, we've won the war. We control the strait. And now it's just a matter, will they sign on the dotted line? And if they don't sign on the dotted line, as President Trump said, he'll use the military option. And even if they do sign on the dotted line, there are only two things that matter. Can we inspect it? Can we guarantee that they're doing it? And if they're not abiding by the terms of the agreement, then we'll have to punish them. So what does that mean? There's something called SNAP inspections. SNAP means that we can go anytime, Ayun. any place, So ito, anywhere in narinig natin Iran mismo. to look at anything we think is Diba? suspicious. Congresswoman yata ito ng US nagsasabi na kahit na papayag ang Iran sa mga kondisyonis ni Trump, ay baka hindi nila ipa-inspection yung kanilang nuclear facilities. Diba? At balikan natin yung sinabi kanina ng isang reporter, diba, na yung toll fee. Talagang nanghihingi ng toll fee ang Iran. Kahit na doon bibili sa Saudi, doon bibili sa UAE, Qatar, Bahrain, ay magbayad pa rin sa kanila ng toll fee ang mga dumadaan na barko. Sinasabi ko ng kanina, $3 million ang toll fee. So kahit na hindi sila nakapagbenta ng sabihin natin ng mga oil tanker, hindi sila nakapagpalabas ng oil tanker, ay kikita pa rin ng Iran dahil sa mga toll fee na yan. Kaya dapat ipagbawal yung pagbayad ng toll fee dahil nandiyan naman ang Amerika na mag-i-escort. Nag-resume na ang Amerika eh. Babalik na daw sila sa pag-i-escort
ng mga oil tankers labas-pasok ng Hormuz. Kaya lang, sino bang hindi matatakot dyan? Kahit nag-escort ang Amerika, bombahin pa rin sila eh. Pero kapag binumba nila ang Amerika na nag-escort, talagang makakatikim sila ng retaliation sa Amerika. Alright. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa pangpipirata nitong IRGC? Panghihingi ng toll fee, gumagamit ng mga designated agencies na doon mismo tatawag ang mga dadaan sa Hormuz, na kahit na ang Hormuz hindi naman sa kanila yan at hindi naman sa kanila bibili, bakit hingi sila ng toll fee? So napaka-pirata talaga, napaka-samang itong style ng Iran para lamang magkaroon ng pera. Pamimirata na ito, kaya dapat matigil na at dapat tutulong na talaga ang NATO kay Donald Trump. At hindi lang NATO, kahit China, kahit Russia, dapat tutulong sila kay Donald Trump dahil ito'y para sa kapakanan ng mundo, di ba, na gumagamit ng langis na binigay ng Diyos, na nandyan lang talaga nakukuha sa rehiyon na yan ng Middle East. Pero yan ay bigay ng Diyos, hindi yan pagmamayari ng kung sino mang Poncio Pilato na mga hari at prinsipe diyan sa Middle East. Bigayan ng Diyos, nagkataon lang na nandyan sa kanilang lugar, pero pinagkait nila ngayon sa nangangailangan yan. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para lalago ang ating munting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.